panahon, mga kababayan. Sa isa pong taong naniniwala sa Diyos, ang atin pong panahon ay hindi panahon ng pagwawalang bahala. This is not the time to relax. This is not the time to be idle. This is the time that we must think. Marami na po ang palatandaang naganap sa Biblia para ibalita sa ating totoo ang sinabi ng Panginoon na mayroong dumarating na kawakasan sa mundong ito. Yan po ay ang araw kung kailan maghuhukom ang Panginoon sa ating mga tao. Yun po rin ang dahilan kung bakit, mga kababayan, kami ay nagsisikap makarating sa inyo. Mahirap po ang aming ginagawa kasi kaya po sinasabi kong mahirap. Sa akin, di ako nahihirapan na magsalita. Awa ng Diyos, nakakapagsalita pa ako nang hindi ako nahihirapan. Pero ang mahirap po yung para dalhin sa inyo ang balita. Napakalaki pong salapi ang ginugugol natin para makarating sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ay napapanood po ang ating programang Ang Dating Daan. Bakit po kami ay gumagastos ng malaki? Naniniwala po kasi ako, kung ang ibang relihiyon nagtitipon ng pera, nagtitipon ng kayamanang kanilang kinuha sa kanilang mga miyembro, kami po'y hindi. Ginagastos po namin ang lahat ng pera namin para maibalita ang dumarating na wakas, ang pagliligtas at ang kapahamakan. Kaya kailangang makarating ang balitang ito sa lalong maraming mga tao. Kami po ay umuupa sa satellite. Ang satellite po, yun yung nagbabato o nagdadala ng ating programa sa lahat ng panig ng mundo. Kahit po sa gitna ng karagatan Pasipiko at ng Atlantiko, napapanood tayo sa mga barko sa pamamagitan ng internet at ng satellite. Yan po'y aming ginugugulan ng $1,000,000 bawat buwan para maihatid sa mga tao ang balita na itinuro ni Kristo. Mayroon pong dumarating na wakas. Kung sakaling pala rin tayong hindi umabot sa wakas, halimbawa ay namatay ka bago dumating ang wakas, individually meron din namang wakas, namamatay po ang tao. Minsan hindi pa matanda, namamatay na ang tao. Bata pa, namamatay na. Maswerte yung inaabot na tumanda. Hindi man dumating agad yung paghuhukom, mamamatay ka rin. Pagdating ng paghuhukom, bubuhayin maguli para hatulan. Yun po sinasabi ng pasyon Katoliko na binabasa pagkamahal na araw. Meron hong paghuhukom, mga kababayan. Bubuhayin uli yung mga patay. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Meron kasing paghuhukom. Kaya nga samantalang meron po tayong pagkakataon, samantalang may buhay pa, sabi rin ng pasyon, samantalang may hininga, ikaw maghanda na, sabi ng pasyon. Kasi darating yung araw ng paghuhukom. Yun po ang aming ipinag-aanyaya, mga kababayan. Bago sana tayo magpahinga, mamatay, ay makapagpundar tayo ng kabutihan sa ating pamilya, sa ating sarili, para kung dumating yung parusa ng Diyos, huwag po tayong mapahamak. Yun po rin ang aming ginagawa. Para kaming mga kababayan na nag-aapura, nagmamadali, marating ang lahat ng lugar ng mundo. Siguro sa ating panahon,
Ito lang aming samahan ng nangangaral ng 24 oras isang araw. Wala naman kayong nakikita sigurong leader ng relihiyon nangangaral ng 24 oras araw-araw. Yung puno ng Sabadista, yung puno ng Jehova, mga saksi ni Jehova, yung mga puno ng mga malalaking relihiyon, para ang tao'y gisingin sa pagkakatulog o kaya ay makipagkonsulta sa tao para ang ating mga duda ukol sa pananampalataya ay masagot. Wala naman pong gumagawa ng ganito. Siguro kami lang. Hindi naman po pagbubuhat ng aming sariling bangko. Ginagawa namin ito para sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Ulitin natin yan, kapatid na Daniel. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Po, ang isa sa mga palatandaan ng pagdating ng wakas ay ang pangangaral ng ebanghelyo. Kaya po kami ay nangangaral hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng mundo. Meron tayong 7 satellite services na nagdadala po ng programa natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang wika ng mga tao. Kaya meron po tayong Espanyol, may Portuges, mayroong English, may Tagalog, at itinatranslate pa po sa iba't ibang wikang kailangan, sa Hapon, sa Chinese, sa iba't ibang mga wika na available ng ating mga translators. Ang ating pong mga satellite broadcast napapanood sa buong mundo. Ang ating mga satellite providers ay yung NSS 806. Yan po ay nagbabato ng ating programa doon sa North and South America, sa Europe at saka sa North Africa. Sa Star 1C2 naman sa South America. Yung Galaxy 19 sa Mexico naman po yun at saka sa North America. Sa USA, Canada, and the Caribbean. Yung Eutelsat po sa Hotbird 13A ay nasa Europe, sa Middle East at saka sa North Africa. Kaya ngayon kasama natin ang Middle East sa eksposisyong ito. Nakakapasok po tayo sa Middle East sa pamamagitan ng Eutelsat sa Hotbird 13A. Sa Thaicom 5 naman satellite, nakakapasok po tayo sa Asia, sa Middle East pa rin, sa Europe, sa Africa, sa Oceania, kasama na po ang Australia. Yung pong MEASAT 3A, nakakapasok tayo sa Asia, Middle East, Eastern Africa, Oceania, including Australia also. At saka yung SES4 ay nasa Africa, Europe, and Middle East. At 2 channels po yan sa English at saka sa Portuguese. Iyan po ang aming effort na ginagawa, mga kababayan, para sa pamamagitan ng aming maliit na kakayahan, makapagdala kami sa awa ng Panginoon ng balitang ito na aming sinasampalatayanan sa Biblia. Parami po kasi ng parami ang mga ateista ang hindi naniniwala sa Diyos. Yan po ay isang laso ng ating lipunan. Ang mga taong nagtatanyag na wala raw Diyos, ang tao raw nanggaling sa matching, sa orangutang, yan po ay mga taong hindi nag-iisip. Sukat maniwala kang tao'y galing sa unggoy. Ang layo naman. At saka kung ang tao galing sa unggoy, bakit meron tao mukhang kabayo? Kung ang tao galing sa unggoy. Napakaliwanag po sa maraming mga bagay na ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin ngayon. Yung pagtitiwala sa Diyos, yung paniniwala sa Kanya, maghahatid po yun sa atin ng kaligtasan, mga kababayan. Kaya kami ay
nakikipaghabulan sa mga ateista sa iba-ibang bansa, lalo na sa Europa, sa Japan, sa Singapore, sa mga bansang mayayaman, na ang mga tao 80% hindi na naniniwala sa Diyos dahil di sila nahihirapan, mayayaman sila. Ang tao kinukumbinsi pa nila na walang Diyos. Ang pinakamataas ay ang bansa ng mga mayayaman, yun ang mga pinakamatataas na ang bilang ng mga ateista. Sa buong mundo po ngayon, mahigit 1 bilyon na ang ateista. Hindi na po sila naniniwala sa Diyos. Kaya kailangang maipahayag ang salita ng Diyos para makakumbinsi tayo ng tao dapat maniwala sa Diyos. Pag hindi ka na naniniwala sa Diyos, lahat na ng kasamaan ang gagawin mo kasi hindi ka na susunod sa utos. Ang utos ng Diyos, ibigin mo iyong asawa, maging tapat ka sa asawa mo. Ang iyong pamilya, kandilihin mo, huwag mong pababayaan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang, igalang mo iyong ama't ina. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos, anong gagawin mo? Gagalang ka pa ba sa nanay at tatay mo? Iibig ka pa ba sa kapwa mo tao? Mamalasakitin mo pa ba yung pamilya mo pag hindi ka na naniniwala sa Diyos? Kaya ang komunidad po ng tao ngayon, pasama na ng pasama, mga kababayan, sa mundo. Dahil hindi na naniniwala sa Diyos, pumapatay ng walang kadahi-dahilan. Pasama na po ang mundo, mga kababayan. Sana wag tayong mag-alinlangan na may katapusan ng lahat ng kasamaang ito. Darating po ang paghuhukom, tatapusin ng Diyos ang lahat ng kasamaan sa mundo. Sana nakahanda tayo. Yan po ang dayo namin, kaya kami ay nagtatanyag nitong ginagawa nating Bible exposition para mahayag sa tao ang katotohanan ng Diyos sa Biblia at makapagbalik loob tayo sa Diyos samantalang mayroon pa tayong panahon. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakalinya na po kaagad sa atin ang UAE, ang Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada, kasama po ang ating mga panauhin. Dubai, come in please. Opo, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay si Mr. Romy Regalario. Ito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ayon po sa ating mga napag-aaralan sa Bible study, doon po ako isip na magtanong tungkol po sa salin ng Biblia. Dahil po, ayon sa iyong pagtuturo, ito'y naisalin ng mga scholar nung una, subalit may mga kamali ang pagkakasalin. Kagaya po nung napag-aralan natin na minsan na yung pangalan ng ating Diyos, sa ibang salin po lumalabas napakarami. Nandiyan din po yung Yahweh, nandiyan po yung Jehovah, nandiyan po yung Adonai, at sa inyo pong pagtuturo ay Ama ang pangalan. Ako po ay hindi tumututol doon, ngunit po gusto ko magkaroon ng malinaw kung alin po bang salin talaga ng Biblia ang dapat natin gamitin. At yung Biblia po inyong ginagamit, paano po natin mapuprove na yun po ang tama? Alam mo kapatid, ang issue sa salin ng Biblia, dapat ginagamitan natin ng sentido komon, ng common sense. Bakit ka ako sinasabi kung common sense? Halimbawa, itong salin sa 68 ng awit, no? Ito, ginamit ko lang yung aking common sense sa awa ng Panginoon, naintindihan ko. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung 68, 18 ng awit. Sumampa ka sa mataas, pinatnubayan mo ang iyong bihag sa pagkabihag. Tumanggap ka ng mga kaloob sa gitna ng mga tao. Oo, pati sa mga mapanghimagsik, upang makatahang kasama nila ang Panginoong Diyos. Ayun, yung salitang tumanggap ka ika ng kaloob sa mga tao, pati sa mapanghimagsik. Alam mo kapatid, nung mabasa ko yan, nagduda ako agad.
Kasi ang Diyos hindi tumatanggap sa mapanghimagsik, sa mga masasama. Nasa kasaysayan yun ng Biblia. Yun ang nagturo sa akin ng diwa. Mali ito Kasi nung naghain si Cain at saka si Abel, tinanggap ng Diyos yung hain ni Abel. Pero hindi niya tinanggap yung hain ni Cain. Kasi masama si Cain. Kaya ang Diyos hindi